Ayan naman, TJ, alam mo ba, na bawat everyone of us talaga, ay nangangarap tumira sa isang very peaceful environment dahil hindi lang siya fresh air, kundi it's a place of relaxation and serenity. Serenity, yes. Tayo kasi gusto natin na kapag tumira tayo sa isang community, lahat ng mga, stuff na kailangan natin within reach na. Pero alam niyo ba na ang ating tirahan, ang ating bahay, ay pwedeng maging nature-friendly and pollution-free. Ayan. At ang maghahandog sa atin yan ay isang specialist. Yes, Take ladies note. and gentlemen, hindi ako nababarok. Isa talagang specialist. Yes. I know, right? So, huwag na natin ito patagalin pa. Uy, may tumatawag. Hello? Wala rin ulit. Baka yung specialist to. Specialist na to. Specialist from Guys, APC, Asia Pacific College, anong title ng segment nila? Title ng segment nila ay Your Mother is Calling! Hello, Mom! Yes, hello. Sakto, no? Sakto. APC, take it away! Welcome ladies and gentlemen, andito na naman po tayo sa isang episode ng segment para sa inang kalikasan ang Your Mother is Calling! Last week, tinulungan natin ang ating kapatid na si Justin na gustong makita ang first ever environmental church sa tabi ng Smoky Mountain. Tama, at ngayon naman tutulungan naman natin ang friend niya. Oo, at yun ay si JP Hernandez ng Asia Pacific College. At ito ang text niya. Ako po si JP Hernandez, friend ni Justin Rose. Ang init po kasi ng bahay namin eh. Lalo na pag summer. Ano po ang may tutulong niyo sa akin? Sincerely yours, JP. Tinatawag niya integrity of material. Kung ikaw kahoy, dapat lumabas ang pagiging kahoy mo. Palabasin natin yung ganda mo bilang kahoy. Kung ikaw bato, palabasin natin yung ganda mo bilang bato. Ang astig ng bahay. Tignan niyo yung bato. Batong-bato talaga. Pati yung kahoy. Kahoy na kahoy. Kasi ang nangyari ngayon sa society natin, wala na yung alaala eh. Kasi lahat ng mga bagay ngayon ay madaling nabibili. Commodified na, wala ka ng connection sa stress. Tanong, butas, pasok na tayo. Siguro maluwag sa loob sa kamalamig. Ang ganda ng upuan, bagay na bagay sa akin. Detachable, sosyal. Hindi ka lang gagawa ng upuan dahil gusto mo gumawa upuan. Gumagawa ka ng isang bagay para mabuo doon ang isang kaisipan. Mukhang mabigat yan, pero kaya ko yung buhatin. Yan. Ito yung yakal. Itim na to, itong ipil. Yung nara, pinantatapal ko lang kasi ang nara, hindi siya matibay na kahoy. Tignan niyo yung dining table. Hindi siya pantay, di ba? Ang ganda ng design. Yan kasi ang gusto ni Sir Clifford. Unique. Wow, ang ganda ng kitchen. Pag araw for sure, mas maganda yan. Dahil dyan sisikat ang araw. Ito yung kitchen na nawala na sa atin. Ang tawag dito sa Banggera Design. Tingin ko hanggang ngayon, ang Pilipino, ito pa rin yung nahabol. The best pa rin, may init, lagyan mong butas, pakawalan mo. Astig! Yung hagdanan ang liit. Ito dapat ay naging kisame na lamang o naging isang bubong na malaki. Pero dahil nakita ko may pangangailangan na mayari, ginawa ko siya isang balkon na malapad. Alam niyo ba, mga kapatid, ang pagkakagawa ng bahay na ito ay binagay din sa may-ari nitong si Professor Jimwell Naval. So ginawa ko itong parang balkon para sila ay tumula. Yun ang tinatawag natin ng pag-aangkop ng design sa pangangailangan na may-ari. Wow, astig! Yung hagdan may mini veranda. Well, sinadya ito dahil isang manunula si Professor Naval. At para rin ito sa mga estudyante niya. At hindi lang yan, may live at may terrace din. Ang balkon, isa yung bagay na gusto kong ibalik. Dahil nung nawala yan, hindi ka na rin nangingapit bahay. Ang pumatay nito sa tingin ko yung pagkakaroon ng TV. Kasi imbis na yung mga tao magpulong-pulong, ay, kumparel ka muna rito, magungtahan tayo magdamag. Yung kwento mo, nung unang panahon, yung parang kinakwento araw-araw, hindi ko nauubusan ng kwento. Pero nag-TV, palabas pa rin. Palabas. So, hanggang sa absorb ka na lang, absorb. Alam niyo bang kahit mukhang maliit yon, madami magkakasya doon. Ngayon, dahil malaki siyang tingnan, dahil ayan, kikita mo si kapitbahay, kikita mo yung ilalim. Ang dami-dami natin, pero maliit lang to, 2 meters lang to. Transparent siya, transparent. Hindi siya kayang punuin. Ano mo bang tawag sa inyo? Architect or may gusto pa kayo? Hindi ako, inimbento ko lang to dahil hindi naman ako architect. Pag architect kasi, nag-board. Hindi naman ako nag-board, ayaw ko. So sabi ko, specialist, di ba? Kasi space ang pinapakailaman ko. Pag architecture ka, ginigiba mo yung kalikasan para magbuo ng panibagong espasyo, di ba? Sabi ko, parang mali. So sabi ko,
gagawa ako ng mga bahay na bubuhay uli sa kalikasan. Tayo lang yung taga-alaga ng mga bagay sa mundo. Wala tayong karapatang gumiba. Ina-adapt ko lang yung batas ng kalikasan, tapos tinutulungan ko yung mga architects design na huwag tayong maging panira, gamitin natin ng hangin na likas, gamitin natin yung liwanag na likas para makatipid tayo. Saka iba pa rin yung simoy ng hangin na likas. Para lang gagawa ka ng isang bahay na huwag mong kukontrahin ang kalikasan. Iaayon mo, iuugnay mo, ia-adapt mo kung ano yung sitwasyon ng lugar para maging masarap ang pagtira ng mga naninirahan. Sir, may message po ba kayo sa mga college students, lalo na po sa mga architecture students ngayon? Dapat alamin nila kung ano pinapasok nila. We should build environment that builds people. Pero yung ginagawa natin environment tulad ng syudad, sinisira yung pagkatao mo. Ginagawa kang hayop. Diba? Kasi galit na galit ka, mainit, masikip, nagiging violent ka. So, ibig sabihin, pagdating sa architecture, mapapasarap mo yung buhay ng tao kung alam mo yung dapat mong gawin. Kung gusto mo maging architect, dapat meron kang craft muna. Is either pintor ka, karpentero ka, tubero ka. Pero kapag sisimula na, ginagamitan mo ng sarili mo kamay. Kailangan mong gamitin ang buong mong katawan sa paggawa mo ng mga obra. Hands-on, minds-on, hearts-on. Yan ang kailangan natin. Magandang tanong yan. Actually, naging aware sila, then naging uso. Pero personally, hindi sila nagiging aware. Kasi hiwalay sila sa pangkaraniwang takbo ng buhay. Sasakay mula sa bahay nila ng aircon, sasakay sa kotse ng aircon, papasok sa eskwela ng aircon. Hindi ganoon ang architecture. Ang sining ay ang pagsasabuhay mo ng pangkaraniwang buhay at nagsisimula yan sa self-destruction. Iiwanan mo yung dati mong buhay para hanapin kung sino ka talaga. Iiwanan mo yung comfort zones mo. No, kumbaga sa diamond, dapat gagasgasin mo yung sarili mo para ka kuminang. O JP, sana naman madami ka natutunan sa side trip natin at sa kay Specialist Clifford. Ako kasi ang natutunan ko na ang buhay, bahay, at ang environment ay pwedeng magkaisa. Ang natutunan ko naman ay pwedeng maging open-minded. Sir, ang natutunan ko po sa inyo kung ano ang ginagawa nyo ay nagre-reflect din sa inyo. Maraming salamat po, sir. Ang natutunan ko, masaya pala na may madaming butas ang bahay. Kasi masaya. Naliwalas po. So mga kapatid, sama-sama ulit tayo next week sa pagsagot sa tawag ng Inang Kalikasan. Dito lang sa... Your Mother is Calling! Kasi salamin mo. Ano po yung salamin ko? Pwede na tayong mag-spill dito. Anyway guys, welcome back at salamat for joining us today at thank you sa ating mga students na gumawa ng mga segment natin na combo. Bagong segment dito sa Rush TV at ito. Yes. So guys, tomorrow abangan nyo sa mga schools na magpe-present ng kanilang combo ng mga Rush TV production team ng La Consolacion College, ng Centro Escolar University, and of course, Miriam College. At gusto namin ni TJ at the rest of the hosts at crew dito sa Rush TV na makasama kayo. Kaya naman bumisita kayo sa aming website, that is www.rushtv.net, or call us 636-1902 and look for JR Velasco. So guys, that's it for Rush TV's Student Combo ngayon. So guys, party-party na tayo ulit sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. This is Rush TV! Atin to! Party, party.